Hello po sa inyong lahat, mga solidong taga-subaybay at mga mahilig sa numismatics o ang pangongolekta ng mga lumang barya at pera dito sa Pilipinas. Ngayon, magpo-focus po tayo sa isang partikular na barya na tiyak na pamilyar sa nakakarami dahil naging bahagi po ito ng ating pang-araw-araw na transaction sa loob ng mahabang panahon. Kaya pag-uusapan po natin dito ng mas malalim ang 5 piso coin na may stamp ng taong 2010. Marami po ang nagtatanong sa mga online forums at saka coin collecting groups kung may nakatago pa talagang espesyal na kwento o mataas na halaga ang baryang ito. Para masagot po iyan, may mga solidong basihan. Kaya gagamitin po natin ang mga opisyal na impormasyon at talaan o record ng mga eksperto upang malaman kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng baryang ito. Kaya magsimula po tayo sa mga pangunahing detalye o technical specifications ng baryang ito para madali po natin itong makilala. Ang 5 piso coin na ito ay inisyu po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa ilalim po ng tinatawag na New Design Series. Ang buong serye ng baryang ito ay umikot mula taong 1995 hanggang 2017 bago tuluyang napalitan ng mas bagong serye. Ngayon, kung titignan po natin ang physical na anyo nito, ang composition po ng material na ginamit dito ay nickel brass. Kaya naman kapag bago pa ito o maayos ang pagkakatabi, mayroon itong natatanging dilaw o tila gintong ningning. Ang timbang po nito ay eksaktong 7.7 grams at may diameter o laki na 27 millimeters. Ang kapal naman nito ay naglalaro sa 1.87 millimeters. Hugis bilog ito at ang gilid nito ay plain o makinis. Walang mga ukit o striations na katulad po ng ibang barya. Ang teknik na ginamit po sa paggawa nito ay milled at ang orientation nito ay medal alignment na ibig sabihin ay parehong nakaturo sa itaas ang direksyon ng disenyo sa harap at likod kapag inikot mo ito ng pahalang. Ngayon, suriin naman natin ang disenyo na makikita po sa mismong baryang ito. Sa harapang bahagi o ang overside, makikita po natin dito ang mukha ng ating pambansang bayani na si Emilio Aguinaldo. At siya po ay nakaharap sa kanang direksyon. Kasama rin dito ang nakasulat na text na Republika ng Pilipinas. Ito po ay nakikita natin sa itaas na bahagi. At maliban po dyan ay ang numerical value na 5. At syempre sa ilalim nito ay ang salitang piso. Ang pangalang Emilio Aguinaldo, ayan, natakpan po. At ang taon ng pagkakagawa kung saan ay sa pagkakataong ito ay ang taong 2010. Meron po tayong isang barya dito na 5 piso na rin pero ito po ay may taong 2001. Ayan. Ngayon ay mayroon din po itong scallop border sa paligid ng disenyo. Ayan, yung ito po yan. Yung nagkorba-korba na disenyo na yan. Yan po ang scallop border design. Sa likuran naman nito, yan, wala po tayong kuha sa likurang bahagi nito o reverse side. Pero sa reverse side ay naroroon po ang opisyal na logo o seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakapaloob sa isang bilog na pinaliligiran naman ng isang gear design at scallop border. May nakasulat naman dito na Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taong 1993 na siyang taon kung kailan itinatag ang modernong BSP sa ilalim ng bagong batas. Ngayon, pumunta naman tayo sa pinakamasayang bahagi ng ating usapan dito. Ano nga ba ang interesting na bagay na meron sa 5 piso coin na may taong 2010? Dito pumapasok ang tinatawag po nating mint mark at ang mga variant ng disenyo sa likod o reverse variants. Ang lahat ng 5 piso coin na ginawa po noong taong 2010 ay mayroong mint mark na pi. Ang ibig sabihin ng pi mint mark ay ginawa at nililok ang baryang ito mismo dito sa Pilipinas. Partikular na sa BSP Security Plant Complex na matatagpuan po sa Quezon City.
Para po sa inyong kaalaman, ang pabrikang ito ay gumagawa ng ating mga barya at papel na pera mula pa noong taong 1975 hanggang sa kasalukuyan. Ang ilang mga mas murang lumang taon ng 5 piso tulad po ng 1995, 1997 at saka 1998 ay walang mint mark dahil ang mga iyon ay ginawa pa sa Canada ng Royal Canadian Mint. Ngunit para sa taong 2010, lokal ang production po nito. Ang isa pang napaka-importanting detalye na dapat po nating malaman ay ang pagkakaroon po ng 4 na main types ng reverse design sa buong serye ng 5 piso coin mula taong 1995 hanggang 2017. Para sa taong 2010, yan ang Pi, ang disenyo po nito sa likod ay eksklusibong kabilang sa tinatawag na reverse 2 variant. Ngayon ay bakit ito interesting? Interesting po ito mga kabarya dahil kung titignan natin ang kabuang bilang at frequency ng paglitaw ng mga baryang ito sa sirkulasyon at sa mga koleksyon, ang 2010 Pi na may reverse 2 variant ay mayroon lamang 4% na frequency. Ibig sabihin, mas mababa po ang porsyento ng pagkakaroon nito kumpara sa ibang mga taon tulad po ng 1997 na may 36% frequency. O kaya naman ay ang taong 2005 na may 32% frequency. Ang mababang porsyento na ito ay nagpapakita na hindi ganoon kadaling makahanap ng 2010 coin na nasa magandang kondisyon sa kasalukuyang panahon, na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ito ng pansin mula sa mga masugid na coin collectors. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa halaga. Magkano nga ba ang tunay na halaga ng 5 piso 2010 coin ngayon kung bibilhin ito ng isang interesadong kolektor? Dapat nating laging tandaan na sa mundo ng numismatics, ang presyo po ng barya ay nakadepende ng malaki sa kondisyon nito o ang tinatawag na coin grading. Mayroon po tayong opisyal na gabay sa presyo batay sa estado ng barya. Una ay ang tinatawag po na fine o F condition. Ito ang mga barya na dumaan na sa matinding sirkulasyon. Marami ng gasgas at medyo pudpud na ang mga detalye pero nababasa pa rin ang mga letra at taon. Para po dito sa 5 piso 2010 sa kondisyong fine, ang halaga po nito ay nasa 10 pesos. Pangalawa ay ang very fine or VF condition. Mas kaunti ang gasgas nito at mas kitang-kita pa ang mga detalye ng mukha ni Emilio Aguinaldo at ng seal ng BSP. Ang halaga naman po nito ay nananatili pa rin sa 10 pesos. Pangatlo ay ang extremely fine o XF condition. Sa antas na ito, malinaw na malinaw ang mga detalye. Kaunti lang ang mga microscopic scratches at may kaunting orihinal na kinang pa ng ang metal. Ang halaga po ng 5 piso 2010 sa kondisyong extremely fine ay nasa 10 pesos pa rin. Pangapat ay ang tinatawag naman na about uncirculated or AU condition. Ito ang mga barya na halos hindi nagamit sa mga tindahan o transaction. Napakatalas pa ng mga ukit at makikita mo ang malaking bahagi ng original nitong mint luster o ang natural na kintab ng barya noong bagong gawa ito. Kung ang iyong 5 peso 2010 ay nasa AU condition, ang halaga nito sa market ngayon ay umaabot lamang po sa 17 pesos. Yan ang panghuli. At ito na po ang pinakamataas kung saan ang tinatawag na uncirculated or UNC condition. Ang mga barya sa kategoryang ito ay diretsong itinabi mula sa bangko o nakapaloob sa mga opisyal na BU sets or Brilliant Uncirculated Sets ng BSP. Katulad ng mga inilabas noong mga taong 2009, 2011 at saka 2012. Walang anumang gasgas ang baryang ito at buong buo ang kintab nito. Para sa isang perpektong uncirculated 5 piso 2010 coin,
ang halaga nito ay naglalaro po sa 38 pesos. 38 pesos. Maaring isipin ng iba na maliit lamang ang halaga nito kumpara sa ibang pambihirang lumang barya. Ngunit kung susuriin, ang 38 pesos para sa isang baryang may face value na 5 piso ay nangangahulugan ng mahigit 7 times or 7 beses na pagtaas ng halaga nito mula sa original po nitong halaga. Iyan ang kagandahan sa pangungulekta ng barya. Ang halaga ay tumataas habang tumatagal at habang gumaganda ang estado ng pagkaka-iruga nito. Ngayon, sagutin naman natin ang huling mahalagang tanong. Mas okay ba itong itago na lang o ibenta na sa mga kolektor kung nakahanap ka ng ganitong barya sa iyong bahay o pitaka? Ang desisyon ay nakasalalay po sa dalawang pangunahing bagay. Ang kondisyon ng barya at ang iyong personal na layunin sa pangungulekta. Kung ang nakita mong 5 piso 2010 ay galing lang sa barya-barya sa araw-araw na suklian, malaki ang tsansa na ito ay nasa fine o very fine condition na lamang. Dahil ang halaga nito sa ganitong kondisyon ay nasa 10 pesos pa lamang ayon sa kasalukuyang talaan o record, maaaring hindi po maging sulit ang oras at pamasahe o shipping fee kung pilit mo itong ibebenta agad sa isang kolektor. Sa ganitong sitwasyon, mas okay na itago mo na lang muna ito bilang bahagi ng iyong sariling koleksyon o panimula sa pag-aaral ng mga variant ng barya dito sa Pilipinas. Ang pagtatago nito ay magandang paraan din upang ma-preserve ang kasaysayan ng ating pananalapi. Ngunit, kung ang hawak mong 5 piso 2010 ay nasa pambihirang kondisyon tulad po ng about uncirculated o kaya naman ay perpektong uncirculated na may buong-buong kintab pa at walang kapintasan, maaari mo itong i-consider na ibenta kung makakatagpo ka o makakahanap ka ng isang seryosong kolektor na bumubuo ng new design series set at naghahanap partikular ng reverse to variant ng taong 2010. Ang mga kolektor na nagpapahalaga sa pagkompleto ng bawat taon at variant ay handa pong magbayad ng premium na presyo para sa mga baryang may mataas na grade o kalidad. Bilang mahalagang paalala para sa lahat ng ating mga numismatist at saka taga-subaybay dito sa Pilipinas, palagi pong maingat sa mga nakikita po ninyong post dito sa internet na nag-aalok ng mga barya sa napakagulong presyo na walang siyentipiko o opisyal na basihan. Ang pagtukoy po sa tamang halaga ng barya tulad ng 5 piso 2010 dito ay dapat po palaging nakabatay sa mga opisyal na katalog, tunay na transaction sa market at tamang pagsusuri sa apat na pangunahing uri ng reverse design. Kaya wag pong basta-basta maniniwala sa mga haka-haka, mas mabuting magbasa at magsaliksik gamit ang mga tamang sanggunian upang hindi po maloko sa tunay na halaga ng sining at kasaysayan na hawak ninyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.